The President's son-in-law, Nestor Adorable, knows more about this case than my client. More importantly, the family of Miss Alicia Salvacion has been in close contact with Miss Phoebe Valiente, who has been feeding information about the presidential family, maybe to cover up bigger crimes against our country, like the ill-gotten wealth. The family of Miss Alicia Salvacion bakit has a lot to answer magsinungaling si more than my Alberto? client. Sila paano yan? Nadawit na naman tayo. The President will not exert any influence regarding his son's speech purporting Alicia Salvacion's participation in the hostage crisis orchestrated by Alberto about 3 weeks ago. He said that he will let justice prevail. Mr. Secretary, how about his daughter and son-in-law, Lucinda and Nestor Adorable? Well, Lucinda and Nestor Adorable are in the States right now and recuperating from the mishaps brought about by the hostage crisis. Paano naman po ang pamilya ni Alicia Salvacion? Napakasama kasi ni Alberto. Bakit naman pati kasi si Alicia at si Emil, isinama pa niya sa kalokohan niya? Eh, malay mo naman kung totoo. Ernestina, kung totoo namang tumulong si Alicia kay Iluminado, dapat magpasalamat siya. Kung tumulong si Alicia, baka naman kusa lang yun at hindi hiningi ni Alberto. Ernestina, kung ituring mo kami ni Elaine parang ibang tao, noong pa kakilala namin, kilala na namin si Alberto. Asturias, Elaine, baka nakakalimutan yung kapatid ko si Alberto. Ernestina, hindi nga namin nakakalimutan yun eh. Ito ang desisyon ng korte. Any more questions? I hope you're here para kalabayan na rin si Rosa Camila. Kaya nga ginawa niyo yung Alberto Watch na to dahil naniniwala kayo si Alberto nga may gawa. Tapos siya pa rin ang pinaniniwalaan niyo. Diyan yung makikita kung paano kayo nabubulag yung galit niyo kay Rosa Camila. Hindi ka pa rin naniniwala, ha? Sa bibig na nahuli ang isda, hindi mo pa rin paniniwalaan. Ano ka ba naman, Carlito, ha? Talaga bang magbubulag-bulagan ka na lang? Hindi ka kasi nakikinig sa explanation Explanation? Kung explanation ni Rosa Camila ang gusto mong marinig, eh bakit nandito ka? Bakit kailangan kausapin mo pa si Alberto? I hope you're happy with what you're doing. Oh, yes, I am. And you'd better start feeling the same thing. Lalo na ngayon lang, alam mo na ang taong pumatay sa mga magulang natin, eh, kasabot ang babaeng minamahal mo. Pare-pareho yung mga munting mayor na yan eh. Wala dito si Charina pero panay ang punta mo rito. Amanda, you're not welcome here. I have one personal question, Tito Tomas. Nakakapagtaka kasi, bakit hindi ka binabanggit ni Alberto? Ano ba ang hold mo sa kanya? Hindi ba kasama ka nung kinakausap ko si Alberto noon? Amanda, idawit mo ako, idadawit din kita. Magpasalamat ka at hindi ako dinadawit ni Alberto. Kung kinausap ko man si Alberto, nung eleksyon pa yon, hindi na ngayon. Samantalang kayo, hindi ko na alam dahil hindi na ako nakatira dito. Yun ang isa pa. Dapat magpasalamat ka na hindi ka na nakatira dito. What do you mean? Nagtataka ka kung bakit hindi ako dinawit ni Alberto. Maraming nakapagtataka sa mundo. Tulad ng isa. Bakit unti-unti akong nalalaso? Ano? Speechless ka, no? Alam mo, pinauwi ko na si Charina. Marami na akong gustong itanong sa kanya. Bukod sa kape, asukal, at creamer, ano pa hinahalo niya sa mga pinaiinom niya sa akin? You will not make a case against my mother. Binabalaan kita, Tito Tomas. Ako nang nalalason? Ako pang binabalaan? Iba na talaga, no? Pag presidente ang ama. Pero teka, magpapatawag ako ng press conference. At ang magiging topic ay ang kalagayan ko.
Yang mga yan lang nagpaumpisa ng gulo dito. The people love me. Eliminada, don't push your luck. Don't test whether this rubble houses love you or not. What are you doing? Hayaan mo ko, mahal ako ng mga tao. Please, be reasonable. Ay, tita. So, kailan daw ililipat ang anak niyo sa Muntinlupa? Baka matagalan pa. It's okay, marami naman kaming ponte. Oo, bakit hindi ang bahay ni Alicia ang pabantayan mo? Baka sila naman ang makataka sa bansa para hindi mahuli. Tita Iluminada, ngayon sa tingin ko, dapat kayo ang magbantay sa kanila at kay Presidente Montemayor. May nabanggit sa akin si Carlito tungkol dun sa pagdalaw nila sa palasyo. Oo, pati siya nasigawan. Galit na galit si Liana sa pangat ng pamilya niya eh. Galit? Nagkabati na po sina Alicia at Presidente Montemayor. Nagyakapan pa nga raw eh. Well, yun ang sabi sa akin galit. Leandro! Napakasinungaling mo talaga. Kahit kailan hindi ka mapagkatiwalaan. Hindi ka nagtanong, hindi ako sumagot. How could you reconcile? Kung hindi dahil kay Carlito na nandun mismo sa opisina mo nung oras na yan, hindi ka Carlito? Ah! Si Carlito Valiente ang nagsumbong sa'yo? Oo, Daddy, si Carlito Valiente. Kandahirap kami ni Mami para buuin ang pamilya natin. Tapos kayo, si Alicia pa rin ang iniisip ninyo. Maawa naman kayo sa amin, Daddy. Hindi pala talaga pwedeng pagkatiwalaan ng Carlito Valiente yan. Oh, stop! Leandro! Pag-usisihin yung bata. I'm telling you, hindi ka na makikipagkita kay Alicia. At kung makikipagkita ako, ano? Itatapon mo na mauli ang gamot ko sa basurahan katulad ng ginawa mo noon? Worse than that. Malaki itong palasyo, maraming pasikot-sikot. Kapag nangailangan ka ulit ng tulong, baka wala nang makarinig sa'yo. Huwag po kayong mag-alala, Miss Salvacion. Hindi po kami naniniwala sa mga akusasyon ni Alberto Montemayor tungkol sa hostage crisis. Kaya nga po nandito kami para magpasalamat sa inyo. Dahil alam niyo naman wala kaming kinalaman sa mga sinasabi ni Alberto. Kung naaalala niyo, kami nga nagsusumbong sa opisina niyo noon tungkol sa panggugulo niya sa amin. Huwag kang makialam dito. Sir, ano doon nababalitaan ko na under investigation ako? Pati kayo hindi naniniwala? Idinawit lang nila pangalan ko. Controller Self, Agent Chavez. SOP yan. Alam mo, patakaran dito sa ating opisina. Hanggang kailan, sir? At paano ako? Habang iniimbestigahan ako, suspendido ako. SOP ang sinusunod natin. Rafael, kilala mo ba kung sino may gawa sa'yo nito? Hindi eh. Madami sila eh. Pinagtulungan nila ako. Meron silang tinatawag na boss. Sinipa ako sa mukha. Yun na lang naalala ko. Hindi si Carlito. Ba't mo naman natanong si Carlito? Sabi kasi nila dumadalaw daw dito gabi-gabi. Doc, pwede mo umiram ng salamin? Do you want to see how you look? Medyo hindi gumagaling ang pinopera namin sa mukha mo at hindi pa humihilom ang bugbog mo. Kailan niyo tatanggalin yung benda ko? Pag tuyo na ang tahi. Rafael, may tinatago ka bang baril? Baril? Wala naman akong baril. Sige, hayaan mo na sa kanila natin pag-usapan. Pahinga ka muna. Mahirap magtiwala kahit kanina. Kilala niyong mabuti ang pamilya namin ni Agent Chavez. Pinagdududahan niyo rin ba pati ang pamilya ng vice-presidente? Ano ba talaga ang gusto niyo sa akin? Gumagalaw ka raw para mahanap ang mga kakampi ni Alberto.
Tauhan ko ang kakampi ni Alberto, si Agent Cruz. At alam ko kung ano likaw ng bitukan ito. Baka kailangan mo ng tulong namin. Tumutulong na sa akin sa loob. Gusto namin tumulong. Alam nyo, ginagawa ko ito para linisin ko ang pangalan ko. At hindi para magiganti. Malinis mo man ang pangalan mo, hindi mo na ito mabubura sa isipan ng mga tao. Alam mo kung ako sa'yo, sa amin mo na lang dalhin si Vivi Valiente at si Agent Cruz. Kami na lang bahalang gumanti sa kanila. I hope you know the possible implications sa araw-araw mong pagdalaw sa anak mo, Iluminada. Anak ko siya, Your Eminence. Huwag niyo naman pagkakait sa akin na bisitahin ng aking anak. But there are consequences, dire ones. Hindi naman ako humihingi ng extra favor dahil asawa ko ang presidente. Nagpapagaling lang si Alberto. There are no pressures on the president to commute his sentence? Would I lie to you, Your Eminence? Akala ko nakalimutan niyo na ako. Makakalimutan ba namin yung Tomas? Sayang nga lang at isang may sakit pa ang namamahay sa Malacanang. Hindi tulad mo. Malakas ang katawan. Anong nakain, Tomas? Wala. May naalala lang ako, Mare. Siya nga pala, kumusta naman ang kalagayan ng ekonomiya natin for the first 3 months of Leandro's presidency? Tanggapin man natin o hindi, may positive growth ang GDP natin. Habang pa si Leandro sa ibang bansa, mabay siyang nalinis ang hostage crisis sa mga bagong project niya. Ang mga foreign investors? Same way, Tomas. Isa sa dahilan kung bakit siya napili na maging guest speaker sa UN dahil sa influx ng foreign investors dito sa atin. At kahit may nangyari pang hostage crisis, na anak niya ang may gawa. So, pare, pinapalabas mo na walang problema ang administrasyon ni Leandro Montemayor? Sa loob ng 3 buwan, yes. Kailangan na naman ng bagong krisis. Economic naman this time. Dito na lang muna kami, ha? Hintayin ka na lang namin. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Pasalamatan mo kami if you get away with this. Dad? Sit down. Kumusta ang mami mo? Dad, namumroblema po siya ngayon dahil po dun sa pagkakasangkot sa ill-gotten wealth. Well, nobody believes Alberto anyway. Pero sabihin mo kay Alicia na huwag siya mag-alala. Kung ano man investigasyon na mangyayari kina Emil at Angie, tututukan ko. Dad, maraming salamat po. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit kita pinatawag. It's about Carlito. Si Carlito po? I will give you another reason why you should not see Carlito anymore. Siya nagsumbong kay Ernestina sa nangyari sa amin ni Alicia dito. Siya po mismo nagsumbong? Who else could it be? He was right here with us. Rosa Camila, can't you see? Kahit kayong dalawa, hindi niyo maiwasan ang mga eskandalo dahil sa buhay natin ngayon. Kaya pala hindi na naman niya ako pinagkakausap. Take this fatherly advice, just this once. Ituloy ninyo ang kasal ninyo ni Rafael at umalis na kayo ng bansa. Yes, Dad. This time I will take your advice. Good. Aba, kaya pala ako kinakabahan dahil may tinatago na naman kayo dito. Iluminada. Kaya ako pinapunta dito si Rosa Camila ay para sa pamilya rin natin. Wala akong pakialam. Kung wala
ka sa schedule na bumisita rito, huwag kang pupunta rito. Layas! Layas! At kayong dalawa, ha? Hintayin yung sermon ni Ernestina sa inyo sa bukas na pinto na maririnig ng lahat. Kamonia. Pasensyahan mo na ang bruha. Anong ginagawa ng babae niya dito? May dugong kriminal niya! Munti mayroon! Lumayas ka dito! Gusto ko ipakita ang aking pagkamuhi sa aking kapatid dahil sa mga kasinungalingan na ibinibintang niya sa aking pamilya. Gusto kong makisapi sa inyo. May dugong kriminal na tawad sa'yo! Igulo! Lumayas ka dito! Igulo! Hustisya! Basta mga hostage! Pwede pa kasi umalis ka na dito, ha? Hindi ka namin kailangan dito. Mga lahi kayo ng mga matay tao! Kailan ka ba maniniwala sa akin, Guada? Hindi na mangyayari yun, Rosa Camila, kaya pwede ba umalis ka na? Dahil pag nagkagulo na naman dito, kami na naman nasisisihin. Rosa Camila? Hindi ka ba makaintindi? Ha? Alis! Lumayas ka! Dali lang, Rosa Camila! Nagsumbong daw si Carlito kay Tito Limanada na nagkabati daw kayo. Gusto ko sana siyang kausapin, kaso lang pinahiya ako ni Guada. Hindi siya naniniwala sa mga bintang ni Alberto, kaya huwag ka maniwala sa sumbong ni Iluminada. Tanggapin mo yung mga calls niya, humingi ka na explanation. Ma'am, nagtatawag po sa labas. Ha? Mga press na naman? Di ba nagsalta na kami? Hindi po mga press. Sino? Oh my God, Ma! Ano ba yung mga yan? Mr. Palma, papalitan muna natin yung benta niya. Gusto ko sana makita yung mukha ko. Mr. Palma, mas mabuti kung magpagaling ka muna bago mo tingnan ang sarili mo. Gusto ko lang makita yung nangyari sa mukha ko. Mas maganda kung unahin muna natin yung paggalaw-galaw mo. In time, pag nakagalaw ka na, I'm sure, pabalik na sa dati yan. Doc, sige na naman, please. But you're not emotionally prepared yet. Doc, handa na ako. Nurse, bigyan mo na salamin. Yes, Doc.